sa 30 days. Ipinakilala namin ang 15 napili para makabilang sa 30 Welcome days. dito sa good afternoon. Welcome Raven Villanueva. Pero kung akala nilang kasama sila sa 30 days, sinupresa namin sila sa balitang You can see, 10 lamang ang ating silya, kaya 10 lang ang makakaupo ngayon. Ang iba na hindi maiimbitahan sa pagkainan ay pauuwi na. Sa bawat pagsikat ng araw at paglubog nito, may mga buhay na magbabago. Saksi ka sa lahat ng mangyayari. Pangalawang pagkakataon. Pangalawang buhay. Everything begins and ends in 30 days. Ngayong alam na ng mga second chance takers na 10 lang ang makakasali sa 30 days, mag-iba kaya ang pakikitungo nila sa isa't isa? 5 ang uuwing hindi mabibigyan ng second chance sa pagiging artista muli. Ang isa sa magdidesisyon kung sino eventually ang bibigyan ng pangalawang pagkakataon ay ang batikang aktor na si Mr. Christopher De Leon. Hi, Boyet! Hi! I'm here. Right. Hi. Hi. Hi there, guys. Hi, Abby. It's really an honor to be a part of this show, 30 Days, and to be your second chance giver. Yan. Mhm. It's our honor Yeah, thank na you. makasama ka sa council namin, di ba? Yes, ma'am. Boyet, bibigyan ka namin ng panahong makilala ang 15 second chance takers. Alright. Mamimit mo sila by group. Is this, you're joining this, this thing is parang ano lang, just for the heck of it, just for fun, or is there fear involved? Sa akin, Meron takot ba? Ako, sa akin naman, actually, for the fun of it talaga. Gusto ko talaga malaman yung mga challenges, yung mga kanyang mangyayari. Ako, mixed emotion. Natatakot, at the same time, baka mamaya second chance, wala na naman. Right. So ayoko na rin umasa Boy. or... Simula pa lang dati, gusto ko talaga sumali sa mga reality TV shows. Really? Yeah. Dream ko Oo. yun. Oo. Gusto ko lang malaman kung anong sa tingin ninyo ma-achieve nyo sa pagsali ninyo dito sa 30 days. Dino, what about you? Siguro pare-pareho naman kami lahat na nawala kami lahat sa showbiz in a way. May kanya-kanya kaming reasons, pero sana nga makasali kami dun sa last 3, kaya kahit sa last 10. Kasi ito parang ano to eh, exposure din sa amin to eh. That's true. Makikilala ulit kami, di ba? That's true. Hindi na, makikita ulit. As in, Oo, makikita ulit. Miski na yung buhay pa. Siguro, for me, it should serve as a gauge whether I can pursue a comeback, if the public will still accept me, and if kaya ko talaga. Sa buong grupo, sino ang threat sa tingin mo? Sino For yung- me, kasi wala eh. Kasi Wala pa. parang sa amin lahat, may kanya-kanya kaming talents and Exactly. abilities. Parang we don't know what's... Pero healthy Parang hindi namin alam kung ano yung surprise ng bawat isa na pwedeng ilabas at the end. Lahat ng nakapasok, Maganda. halos mga nakapag... Mga kumbaga, batikan. nakagawa na rin sila ng name para Right. sa sarili nila Right. before. Mhm. Napahinga lang siguro. So parang halos lahat talaga threat eh. Yeah, bakit? Sa tingin mo, deserving ka to win this contest? May training na kami. As in, we've been in the business for enough times to understand that all of us have the power to entertain people. Yeah. Kasi alam mo, lahat tayo nanggaling na dun eh. Mm. So, deserving kami in a way na... You know the trick of the Nandi- trade. Yeah. Kasi ako mahal ko kasi trabaho. Mahal ko yung showbiz. Kumbaga, kahit pa paano, matagal na rin ako sa showbiz na to. Medyo ligaw nga lang na landas dahil sa mga chismis ng mga nangyari kung ano-ano. May mga ganun. Mahal ko rin tong business na to. This business has been very good to me. Marami ako natulungan sa kamag-anak ko. And if I would be given another chance, this time, I would really do my best. Sobrang gustong-gusto kong gawin yung pagiging artista. Alam mo yun yung parang passion ko. Tapos biglang kailangan ka pagbawalan na ganyan-ganyan. So, sayang na po tol. Eh, wala na rin siya sa life ko. Before things I took it lightly. Now I came prepared, I took my workshops, repackaged myself, lost some weight. Yeah, but now, 100%, I really want this. I am now more prepared. Nag-workshop ako, tapos right now I'm doing plays,
Oh, talaga? Para pandagdag na ano, di ba? Ang mga tinatagong hinanakit sa industriya ng showbiz. Mga indecent proposals. Labasan na ng sama ng loob. Hindi mo alam kung sino totoo sa'yo or hindi. Abangan yan sa pagbabalik ng 30 Days. Kilalanin natin ng mas malalim ang 15 second chance takers. Para mas maintindihan sila, alamin natin ang kanilang mga hinanakit sa mundo ng showbiz. Okay, I am back. Hello. Hi, yes. Okay, mukhang may tension nararamdaman ko, no? But I saw you a while ago. You guys were enjoying. Anyway, ganito ang gagawin natin. Pinasulat sa inyo, no? Ang tatlong hinanakit na nangyari sa inyo sa show business, no? Tatlong hinanakit ito. Gusto namin sanang i-share ninyo sa grupo ang mga hinanakit na ito. Okay? Is that clear? Okay, who wants to go first? Ako, the distribution of project. I've been just wondering how come kung sino yung cream of the crop, kung sino yung sikat na sikat, sila na lang yung laging nakikita natin sa TV. Diba? Paano na lang yung may mga potentials na parang taken for granted, nasa tabi na lang sila. Ito yung mga plastic. Akala mo totoong kaibigan mo na yung mga nasa paligid mo. Tapos pag nakatalikod ka pala hindi. Hindi mo alam kung sino totoo sa'yo or hindi. Palakasan. Pag hindi ka malakas sa isang production na producer, wala ka talaga. Yung control, ayoko yung control. Lalo na yung mga managers, yung mga agents, producers, yung mga fans, controlling nila sa buhay mo. Oh. Diba? Yeah, They have to exactly. tell you, oh, kailangan pupunta ka dyan, tapos ito ang susutin mo, ito ang gagawin mo, yun. Tapos na. Parang wala kang utak. Wala kang say. Kailangan gagawin mo yun. So parang robot ang dating mo. Diba? And then after that, kung robot ka, if you lose your personality, parang mawawala yung personality mo. So sa akin naman, that's the reason why, number one reason why I left also. Two, syempre naman privacy. Yung privacy, kasama yung chismis, yung mga repetitive questions about your personal life, lalo na yung mga, and then all that other stuff. Tapos, paglabas mo sa bahay, trabaho na. Diba? Kasi artista ka na eh. So labas ka ng bahay, wala kang personality. I mean, it's automatically open game. So, kung pupunta ka sa bar, sino kasama mo, This industry can be ungrateful. It's mostly happens to people that I know. Minsan nakakalimutan sila. Hindi sila nabibigyan ng chance pa after. Parang after yung mga dating sikat, yung iba nakatira na sa squatters or something. And then, well, it's not as deep as everybody else's, but what stress and fatigue does to our health. So some people think na madali lang mag-artista, hindi nila alam na yung minsan pag drama, di ba? Nakaka-stress yun. And stress, di ba? Number one yung cause yun ng maraming iba't ibang sakit. I hate reporters going deep into you. We have no choice because we are made by the people. Therefore, we are owned by the people. So ngayon, medyo na-accept ko na to. Dati kasi hindi ko na-accept to eh. I hate producers not willing to gamble. Ibig sabihin, pag may chismis na lumabas sa'yo, hindi lang nila kukunin dahil matatakot sila dahil baka maapektuhan yung negosyo nila. Kumbaga tayo yung negosyo nila eh. Maapektuhan sila. So, Hindi kami nakikipagplastikan sa second chance takers, kaya totoong ugali at damdamin din ang kanilang ipinakita sa amin. Nung gusto kong bumalik dahil nga, syempre kailangan kong mag-provide for my son, tapos ang daming mga heartaches na nangyari sa buhay ko na ganda losyang beauty ko. Parang shadow ito. So, akala mo bibigyan ka na ng second chance talaga, pero andyan yung pagbububarin ka, may mga indecent proposals, ganyan. Tapos minsan, kahit hindi mo naman pinapatulan yun, i-judge ka na ng mga ibang tao na, naku, siguro kaya binigyan ng ano yan, kasi nagpagamit yan din sa isa, yung mga ganyan-ganyan na siraan, kahit hindi naman totoo. Bakla ka! Bakla, nakatension ako dito. Number one for me, I don't like judgment for people. Bago ka maghusga, sana kilalanin mo muna yung tao. And then my number 3 is palakasan system.
Kasi minsan, napansin ko, parang kailangan ng connection. Minsan, kahit na sabihin mo pang ikaw yung mas matalento, pero pag may connection kang mas malakas sa'yo, ganon, mas ikaw yung ka-priority. So parang feeling ko, dumating yung point na feeling ko, parang ayoko na nga mag-artista, ayoko na nga tuloy. Kasi kailangan mo pa ng connections. Parang, ano ba yan, akala ko pag pwede ka mag-artista. Kasi you have the beauty naman, you have the talent. Yung mga producers na nagpa-promise na bibigyan ka ng magandang break, ganon, pero may mga hunky-punky, ganon. Okay. Hindi tama kasi parang masyado kong dinedegrade at binabawas. Marami pang mga tinatago ang ibubulgar. Forever ka para may bahid. Ay, parang ganun. Katotohanan o frustration lamang. Alamin sa pagbabalik ng 30 days. Dito sa 30 days, bibigyan namin ng pagkakataong sumikat muli ang isa sa second chance takers. Yan ang realidad. Pero ang katotohanan, nasa second chance givers ang kanilang kapalaran. Alamin pa rin natin ang kanilang mga hinanakit sa showbiz. Kaya na ba nilang harapin ang mga ito? Number 2, liars. Liars. Marami. Kahit naman hindi sa showbiz world, marami nito. Pero, Marami sa showbiz. Mas marami sa politika. Okay. Power trip first, meron din mga producers. May gawin kang mali, kuha natin to, pag-usapan natin maayos. Hindi yung pagdating mo sa taping, ay, patay ako. Wala na akong magagawa. Is there? Siyempre, you regret things you did in your past. Like, nagkaanak ka. I mean, they keep writing na, si ano may anak na yan, ganyan. Parang, if I knew na gano'ng mangyayari, di sana hindi na ako nag-anak or something. It's like, ang nangyari, forever ka para may bahid. Ay, may anak na yan eh. Parang gano'n. So, yung masakit yung mga gano'ng things na sinusulat sa'yo. And number 2, people taking advantage. Like, noon na sa mga shooting, gagawa ka ng sexy, people, baka naman pwedeng tanggalin mo yun din yung ano, hindi naman natin kukunan yan eh, ganyan-ganyan. Or yung partner mo will make chancing or something. Oh, no. Ganun. May mga chismis na, una, pag hindi mo na na-please yung taong to, gumawa ka na mabuti, bali wala. Gumawa ka na maraming mabuti, bali wala yun. Once na gumawa ka ng hindi maganda, hindi na nila nakikita yung kabuti-hindi mo. Hindi papansin minsan yung mga charity work mo. Kailangan maging gaga ka minsan dito. Ganun, parang nakakainis lang. Diba? Kailangan maging gago ka ba para pag-usapan ka, para sumikat ka. Parang napakasakit lang na alam mo, meron ako eh. Kaya ko tong gawin eh. Hindi lang pagbubal. Judgmental people. Kasi in this business, kahit sabihin mong public figures tayo bilang artista, parang may mga tao pa rin na husga ng husga, hindi naman nila alam kung bakit natin ginawa yun. Na parang, ganyan pa diba? I mean, they make up stories about it without even asking you. Yeah. Palakasan. Like, kagaya din na sinabi nilang lahat. Kasi, syempre, we all know parang sa showbiz kasi kung sino yung kakilala mo, dun nila ibabase kung gaano ka ka-importante. Kung gaano ka ka-importante nilang tatanggapin. Although, ako naman naniniwala din ako na nasa talent din natin yun. And we all deserve to be given our own chances. And kaya nga tayo nandito ngayon. Dahil ako naman, aside from this sama ng loob, I'm a very optimistic person. Naniniwala naman ako na kaya kami nandito ngayon is to grow and to learn from it. Kailangan papatuloy ka pa sa producer, sa director, para lang mabigyan ka ng chance, di ba? Mga sa manager mo, kailangan papatuloy ka pa. Kasi straight ako, di ba? Parang ipimpin ka nila para pumatol. Tapos pag hindi ka pumatol, tatanggalin ka nila. Hindi ka nabibigyan ng projects, di ba? Nakatali. Ganun, parang ganun, ang hirap eh. What I don't like about it naman is you're only as good as your last project. You know, we're misunderstood generally by, you know, the public. And they say things and, you know, they're not working here. So, maganda sana ranasan muna nila what we're going through before they say things about us. Lahat ng sinabi nyo talagang napagdaanan ko din. Pero tama lahat ng sinabi nyo. Just do your job. You focus on your dream, you know, get a mission,
write a mission vision and, follow your dream. And then don't forget that God gave you this talent. And you gotta use it. You gotta use it well. Thank you very much for giving me this opportunity to, for sharing your mga hinanakits and all that. Thank you for giving me this opportunity to be with you guys. Ang pinakahihintay ng lahat. Sa dining table, may upuan ka ba? May second chance ka kaya? Isa-isa kong tatawagan ang first 5 na makakasama sa 30 days. Ang first 5 po ang nakakuha ng top scores mula sa initial panel base sa kanilang performance tonight at sa kanilang screen test. They've earned their place in the House of Second Chances. Hello? Checo, Apa. come join me here. Salamat po. Congratulations. Thank you. Please have a seat. Tatawagan na po natin ang susunod. Jackie? Yes. Halika at samahan mo kami. Congrats. Please sit down. Jana, ikaw ang kasunod namin kasama. Thank you. Join them. Tawagan po natin ang susunod. Ana? Po? Ikaw ang kasunod na kasama namin. Congratulations. Sama mo sila. Tatawagan natin ang panglima at ang huli para sa araw na to.
Yes, ma'am. Please join us here. Thank you po. Congratulations. Samahan mo sila. Sa natitirang 10, may pagkakataon pa kayo bukas. Kung kayo talaga ang nararapat dyan sa mga blankong upuan, kailangan yung ipakita kay Manay Lolit na you deserve a second chance. 5 na ang nakaupo sa ating last supper table. Maghihintay pa tayo ng 5 pa para sa 10 second chance takers na maglalaban-laban para magkaroon ng second chance in 30 days. Bukas sa 30 days, si Manay Lolit ang makikipagkwentuhan sa mga second chance takers. Mas mabigat na tanungan ang sasagutin ng ating takers kaharap ang ating second chance giver. Bukas sa 30 days. Masarap kasi dito sa showbiz eh.